Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus na mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ang ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, kung ikaw ang manghari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatiling nakatayo ang lahat. Magsiupo na po ang lahat. Reverendo Padre Douglas Badong, ang ating kura paroko, mga kapatid na pari at diakono, mga reliyoso at reliyosa, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Sa itong misa nobinarya para sa paghahanda sa kapistahan ng Our Lady of the Miraculous Medal, nagtitipon tayo upang parangalan si Jesucristo bilang Hari ng Sanlibutan. Hari ng langit at lupa, Hari ng ating mga puso, Hari ng ating mga buhay. Ipinapakita ng ating mga pagbasa ngayon ang tatlong mahalagang dimensyon ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo: pakikiisa, pagbibigay buhay, at awa. Ang isang katangian ng tunay na hari ay ang pakikiisa. Sa kanyang mga salita at gawa, isinasaad ng isang hari ang kanyang pakikiisa sa kanyang bayan. Sa unang pagbasa mula sa kalawang aklat ni Samuel, narinig natin ang mga lipi ng Israel na nagpapatunay na si David, ang bagong hirang nilang hari, ay isa sa kanila.
Ang tunay na hari ay hindi yaong nabubuhay sa layaw at hiwalay sa bayan. Sa halip, siya ay nananatiling kaisa ng kanyang mga nasasakupan. Hindi siya nakakulong sa palasyo, umiiwas sa hirap at pasakit. Sa halip, sinasalamin niya ang buhay ng kanyang bayan, nakikigalak sa kanilang tuwa at kasama nila sa hirap at pagsubok. Wika ng ating Haring si Jesus, anumang gawin ninyo sa pinakahamak kong mga kapatid, sa akin ninyo ginagawa. Kaya naman mga kapatid, maging tagapagtaguyo din tayo ng pakikiisa tulad ni Jesus na ating hari. Hayaang manaig ang pakikiisa kaysa mga hidwaang politikal o pangkabuhayan. Huwag hayaang may Kristiyanong naglalakad ng nag-iisa, sapagkat tayo'y laging nagkakaisa bilang magkakapatid. Huwag nating hayaan na may nag-iisip na sila lamang ang nagpapagal sa mga pasanin ng buhay o nagsisikap sa kabanalan ng mag-isa. Sa ating pamilya, pamayanan at higit sa lahat dito sa ating parokya, iabot natin ang ating mga kamay at buksan ang ating mga puso upang tanggapin at damayan ang mga kapatid nating nag-iisa na pababayaan o naghihiwalay. Ang ikalawang katangian ng paghahari ay ang pagbibigay buhay. Noong unang panahon, ang hari ay itinuturing na ama ng kaharian at ang kanyang mga nasasakupan ay itinuturing na kanyang mga anak. Bilang tagapagbigay buhay, sinusuportahan niya ang kabuhayan, hinihikayat ang kasiglahan at iniaangat ang sigla ng kanyang bayan. Sa ikalawang pagbasa ngayon, ipinapaalala ni San Pablo ang hiwaga ng anak ng Diyos bilang ang panganay ng lahat ng nilalang. Ibig sabihin, si Kristo ang bukal na nagbibigay buhay sa buong sangnilikha. Kapag tayo'y pinanghihinaan ng loob at nababagabag, ang kanyang kaligtasan ang bumubuhay sa atin. Kapag tayo'y puno ng dalamhati o pangamba, ang kanyang pag-ibig ang nagpapalakas sa atin. Kapag tayo'y nanghihina at napapagod, ang kanyang kapangyarihan ang nagbibigay sigla. Sa kanyang presensya, tayo'y muling nabubuhay, payapa at nasa tahanan. Kaya naman mga kapatid, magbigay buhay din tayo sa isa't isa tulad ni Kristo na ating hari. Magtulungan tayo at palakasin ang bawat isa. Maging tanda tayo ng pag-asa para sa isa't isa. Dalhin natin si Kristo sa isa't isa, lalo na sa mga kapatid nating nalulumbay, pinanghihinaan o nagdurusa. Ang ikatlong katangian ng paghahari ay awa. Sa maraming kaharian sa daigdig, tinitiyak na mga pinuno na katakutan at sundin sila sa kanilang nasasakupan. Ngunit mariin tayong pinagsasabihan ni Jesus na sa kanyang mga tagasunod,
Hindi dapat ganoon. Sa mga kahariang pinaghaharian ng katarungan at kapayapaan, ang hari ang unang nagtataguyod ng habag at kabutihan. Siya ang pangunahing tagapagkalinga ng mga mahihirap at nasalaylayan. Sa Ebanghelyo ngayon, isinasalaysay ni San Lucas kung paano ang magnanakaw na nagsisisi habang nakapako sa tabi ni Jesus ay nakakita sa tunay na pagkahari ng Panginoon. Sa mata ng mundo, si Jesus ay hindi mukhang hari, nakahubad, sugatan, iniinsulto, nanghihina at malapit nang mamatay. Gayunpaman, nakita ng nagsisising magnanakaw ang marangal na kadakilaang nakatago sa likod ng kababaang loob at pagdurusa ng Panginoon. Namasdan niya ang katwiran at katarungan, awa at pag-ibig. Si Jesucristo ay hari, hindi lamang sapagkat siya'y marunong, makapangyarihan at matatag, kundi higit sa lahat, dahil siya'y tapat sa Diyos at mahabagin sa tao. Sa krus na hayag ang kanyang pagkahari sa pamamagitan ng kanyang panalangin para sa mga nang aapi sa kanya. Pagbibigay ng paraiso sa nagsisising makasalanan, pagbibigay ng Espiritu at pagmamahal sa kanyang mahal sa buhay, at pagsuko ng kanyang Espiritu sa Ama kahit tila iniwan siya. Kaya naman mga kapatid, tulad ni Kristo na ating hari, ipamalas din natin ang awa sa isa't isa. Hayaang dumaloy ang ating katapatan kay Kristo tungo sa mga gawaing mapagkawang gawa, lalo na para sa mga kapatid nating naghihikahos at nasalaylayan. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ang ating hari. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Bilang hari, itinataguyod niya ang pakikipag-ugnay. Nagbibigay siya ng buhay at pinagkakaloob niya sa atin ang kanyang awa. Hilingin natin ang kanyang biyaya upang tayo man ay maging mga tagapagtaguyod ng pakikiisa, mga tagapagdala ng buhay at mga misyonero ng awa para sa isa't isa. O Panginoong Hesukristo, Hari ng sanlibutan at Hari ng aming mga puso, maawa ka sa amin. Amen.